Construction worker si Kuya Jackson. Bagamat hindi regular ang trabaho, sinisiguro pa rin niyang naguhulog ito ng kanyang kontribusyon sa SSS at PhilHealth. Mas mainam na raw ito para mayroon siyang madudukot kung sakaling mayroong sakuna. Mahalaga naman ng ng paghulog para siyempre sa SSS, sa pagtanda, siyempre hindi ka na pagtrabaho, kailan din may kwan na kuha. Tapos kung sa kwan naman sa PhilHealth, hindi pa nga ako nakakulog kasi hindi tayo masyadong makakilos na rin sa trabaho. Pero kung gaano man daw siya kabilis maghulog ng kontribusyon, kabaliktaran naman daw ito pagdating sa usaping benepisyo. Mahirap naman yung pinagpaguran pa ba, tapos antayin pang kukunin mo na lang, ang dami pang proseso. Ang dami pang kailangan na yung mga pipirman, kung etc. na yun. Yung pabalik-balik ba, pinapuan ka, tapos papapuntahin ka na naman sa iba. Ayun, nakakapagod din po minsan. Yun nga ang hirap sa mga ganyan. Sarili mong pinaghirapan mo na nga. Matagal pa. Ang SSS at PhilHealth kabilang sa pinangalanan ni Senator Win Gatchalian sa top 10 most complained government-owned and controlled corporation. Isiniwalat ito ng senador sa budget hearing ng Senado kahapon, November 24. Kasunod niya ng mga tanong at paglilinaw ni Senator Mig Zubiri sa takbo ng red tape sa bansa sa sesyon ng Senado sa proposed budget ng Anti-Red Tape Authority. Kabilang din sa listahan ng most complained government-owned and controlled corporations ang Pag-ibig, Security and Exchange Commission, GSIS, Land Bank, PPC, PPA, PCSO at PDIC. Pinakamarami namang red tape-related complaints sa mga government agency ang Food and Drug Administration, Land Transportation Office, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority, Land Registration Authority, Department of Environment and Natural Resources, DSUD, Department of Foreign Affairs, Professional Regulation Commissions at Bureau of Customs. Kung alam lang ho natin, na-raise na ho natin to during the budget deliberation. Yes. Kaya, Mr. Chairman, mag-publish ho tayo in a report card system para nalalaman ho namin, na-educate kami sino ba yung mga most red tape agencies. Pero ayon sa senador, hindi na lamang sa ahensya ng gobyerno nangyayari ang red tape. Maging lokal na pamahalaan kasi mistulang kumapit na rin sa kalakarang ito. Ang ending, mas maraming red tape, mas lantad daw ang korupsyon. What I heard was lumakas ulit yung red tape or yung pagiging matagal po ang paglabas nito mga permits, licenses, and certificates on the local government level because nga hindi po sila nawala yung takot nila sa paggawa nito. Kung may shame campaign dyan, these are the LGUs with the most number of complaints. Aba, maganda tignan din ng taong bayan yan. Kasi na yun, shame campaign na lahat Sa politiko, shame campaign na lahat. Maganda sa sakyan mo, politiko ka, patay ka. Bakit ease of doing business, we should do the same. Makakatulong daw dito ang pagkakaroon pa ng pangil ng Anti-Red Tape Authority sa pakikipagtulungan ng Office of the Ombudsman para matigil ang kalakarang ito sa pamahalaan. We will be seeing a renewed and revitalized working relationship. Importante po yung working relationship. Walang turf war. No, they will be working together to fight red tape. Ang red tape ay tumutukoy sa mga hindi epektibong patakaran at mga proseso na nagdudulot ng mabagal na resulta at madalas na naiuugnay rin sa korupsyon. Sa Pilipinas, ang Anti-Red Tape Authority ang nangangasiwa sa mga reklamo ng mamamayan ukol sa red tape na itinakda naman ng Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Jose Robert Inventor, RNG News.